Ilang taon ka na nagtatrabaho kung ba kahit sa Pilipinas, sa ibang bansa? 5, 10, 20 years o higit pang taon? Pero sa tagal ng taon na yon, bakit hanggang ngayon ganun pa din? Sweldo, gastos, tapos minsan may utang pa, paulit-ulit na lang. Financial security? Para lang yan sa mayayaman. Yan ang madalas kong marinig. Napapaisip ka na ba kung paano ba talaga magkaroon ng financial security? Yung pakiramdam na kahit ano pang emergency o pagsubok financially ay hindi mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo ng isang iglap. Pero paano nga ba? Saan ba tayo pwedeng magsimula? At kailan ba masasabing financially secured na ang isang tao? Noong mabasa ko ang librong The Secret to Saving and Building Your Future, nalaman ko na may paraan pala para hindi tayo palagi namumroblema sa pera. Kahit pa tayo simpleng empleyado lang. Ito ang share ko sa iyo ngayon. Tara, samahan mo ko. Let's go! Sa libro, tinukoy ang sikreto para magkaroon ng totoong financial security. Ito ay sa pamagitan ng isang bahay-ipon. Bahay-ipon na may matibay na pundasyon o tinatawag na solid financial foundation. Inahintulad dito sa pagpapatayo ng isang bahay. At ang pagpapatayo ng bahay ay hindi nagsisimula sa bubong. We build it from the ground up. 5 pundasyon ang kailangan. Na siya magpapatibay sa ating bahay-ipon na kahit ano pang financial crisis ang dumaan, di ito agad-agad guguho. Pero teka, bago tayo magsimula sa pundasyon ng bahay, may isang bagay tayong dapat munang gawin. At ang goal, ayusin muna natin ang daloy ng pera natin. Cash flow ang tawag dito. Ito yung kita mo minus lahat ng gastos mo. Dito malalaman natin kung maayos ba ang daloy ng pera sa atin. Para magawa ito, ilista mo lahat ng kita o sweldo mo. Ilista mo din lahat ng gastos mo, pati yung mga tingi-tingi akala mo maliit lang. Pagkatapos mo mailista ang kita at gastos mo, kunin mo ang lahat ng total nito. At pagkatapos, ibawas sa total ng kita mo ang total ng gastos mo. Kapag mas malaki ang income kumpara sa iyong expenses, ibig sabihin may natitira pa sa iyong kita o meron ka pang positive cash flow. Ito yung perang maaari mong ipunin. Pero paano kung matapos mong maibawas ang kabuuang gastos mo sa kabuuang kita mo? Lumabas na sakto o kumukulang na talaga ang sweldo mo? Ang unang solusyon, reduce expenses o bawasan ang mga gastos na hindi naman talaga natin kailangan. Balikan mo yung cash flow statement na ginawa natin. Mula dito, tutukuyin natin ang mga money leaks na kumakain sa ating budget at mga gastos na pwede naman natin i-adjust. Maaring dito sa listahan mo ay may mga bagay na nasa wants lang na pwede mo muna alisin at paglaanan ng budget ang mga nasa needs. At magugulat ka na lang na kaya naman pala magkaroon ng positive cash flow. Kailangan lang ng kaunting disiplina. Kasi kahit anong ganda ng plano mo sa ipon, kung mas malaki ang labas kaysa pasok, wala talagang matitira. Pero paano kung wala na talagang kaya pang i-adjust sa mga gastusin mo? Kung sa ito ay panandalian o short-term na solusyon lang, kaya ikalawang solusyon, magdagdag ng income. Una, gamitin mo yung skills mo bilang sideline. Marunong ka ba magluto, mag-bake o gumawa ng reports? Pwede mong simulan yan sa maliit, magbenta sa kapitbahay, kakilala, tapos palaki ng palaki. Pangalawa, ibenta mo yung mga gamit na hindi mo na ginagamit. Yung mga damit, bags o appliances na nasa sulok lang ng bahay. Malay mo, treasure pala sa iba. Dagdag pa yan cash para sa'yo. Pangatlo, subukan mo yung mga online part-time. Pwedeng virtual assistant jobs, online tutor, or marami pang iba. Hindi kailangan sobrang expert agad. May mga maliliit na project na pwede mong simulan para may extra kita. Pag kumikita ka na sa mga ito, balikan mo ang iyong cash flow at idagdag ito sa iyong kabuuang income. At dito, makikita mo yung malaking pagbabago sa iyong cash flow. Mas makakatulong din ito para mas mapabilis ang pagbuo ng matibay nating bahay-ipon. At ang paraan na ito ay mas pangmatagalan din na solusyon. Ngayon na nakita mo na ang kabuuang cash flow mo at nagkaroon ka na ng mga adjustment, now let's build your solid bahay-ipon. Ang unang pundasyon ng bahay-ipon natin ay tinatawag na healthcare. Alam mo ba kung bakit healthcare ang pinakaunang pundasyon? Kasi kahit gaano pa karami ang ipon mo, isang check-up, isang lab test, isang confinement lang. Pwedeng parang Jenga tower na guguho ang lahat. Kasi 'di ba, hindi naman natin kayang i-schedule ang pagkakasakit. Kaya kung meron mang dapat unahin, ito yung ating kalusugan. Alam mo, nangyari ito sa amin. Akala namin okay na kami sa ipon.
Pero nang biglang nagkasakit ang nanay, lahat ng naipon, pati yung pinagpagurang investment, naubos. Kung may healthcare kami noon, baka ibang kwento ang nangyari sa amin. Bilang tipid tips, mas mura kumuha ng healthcare habang bata at malusog ka pa. Ang kagandahan kasi ng maaga kang nakapag-ipon para sa healthcare, bukod sa mura, kaya mo maunti-unti ang paghuhulog dito. Para mapaghandaan ng malaking halaga na kakailanganin mo sakaling dumating ang pagkakasakit. Hindi siya matuturing na dagdag gastos. Proteksyon mo ito para sa iyong ipon, pamilya at peace of mind mo. Kaya kung may pagkakataon ka ngayon, kahit basic lang, mag-start ka na sa healthcare. At dahil ayoko na maulit yung nangyari sa amin ng pamilya ko, naglaan talaga ako ng ipon para dito. Kung wala ka pang idea kung anong healthcare ang best para sa'yo, pwede ko i-recommend ang Kaiser. 7 years mo lang itong pag-iipunan. Ang maganda dito, kung sa healthcare, meron din itong insurance at investment. At kaya nitong mapunan ng 3 pinakamalagang pundasyon ng iyong bahay-ipon. Kung gusto mo makita iba pang detalye, bisitahin mo lang ang link na ilalagay ko sa description at comment ng video ito. Kaya tandaan natin, ang unang pundasyon ng ating bahay-ipon ay ang kalusugan. Kasi walang saysayang ipon kung mauubos din sa isang sakit. At gaya nga nasabi ni Mahatma Gandhi, isang kilalang leader mula sa India, "It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver." Now, punta na tayo sa ikalawang pundasyon. Ito ang income protection o tinatawag na life insurance. Marami sa atin ang iniiwasan ng usapan pagdating sa insurance. Pero alam mo ba kung bakit importante ang life insurance? Ang life insurance ay tinatawag ding income protection dahil ito ang papalit sa income mong mawawala kapag may nangyari sa atin. Kasi sa totoo lang, hindi naman habang panahon nandiyan tayo para sa pamilya natin. Ang buhay natin may katapusan, pero ang mga bayarin hindi naman tumitigil, di ba? Kaya habang tayo pa ang breadwinner o habang ikaw pa ang susi sa paggastos ng pamilya, dapat protektado sila kahit wala ka na. Yung life insurance mo, yan ang magsisilbing love letter mo para sa iyong pamilya na magsasabing kahit wala na tayo ay maalagaan pa rin natin sila. Ang ikatlong pundasyon, pag-manage ng ating mga pagkakautang o debt management. Aminin natin, minsan ang utang sa simula masaya, pero bandang huli, stress, sakit sa ulo at luha. Ang utang ay parang ani na sumisira sa bahay ipon natin. Kasi kahit anong ipon natin kung may utang tayong binabayaran, para lang itong kinakain. Halimbawa, nag-iipon ka tapos yung savings mo kumikita ng 1% per year. Pero may utang ka sa credit card na usually may 3.5% interest kada buwan. So that's around 42% per year. At hindi mo nabayaran ito buwan-buwan. Hindi worth it. Mas mabilis na ubos ang pera mo kasi sa naipon mo para luwi ka ng 41% kada taon. At kapag pinatagal mo yan at pumasok ang power of compounding interest, o yung interest sa interest ng iyong utang, mas lalo tayong malulubog. Kaya kailangan mo magdesisyon, ikaw ba ang kukontrol sa utang mo o hahayaan mo kontrolin ka nito. Kaya mainam na bayaran muna natin ang ating mga pagkakautang kahit unti-unti pero tuloy-tuloy. At habang pinabayaran mo, iwasan mo muna ang bagong utang. Kahit sale pa yan, kung wala sa budget, skip muna. Ang ika-4 na pundasyon, emergency fund. Alam mo yung kahit gaano ka nagpaplano sa buhay, may mga biglaang pangyayari talaga na hindi natin inaasahan. Kaya importante ang emergency fund. Ang ipon na ito hindi mo gagalawin maliban na lang kung sobrang kailangan. Kasi paano kung biglang masira ang kotse mo o kaya nagkaroon ka na aksidente? O mas malala, sunog, bagyo at lindol. Ito kasi mga pangyayari hindi natin ipinaplano pero maaring mangyari sa atin. Kung may emergency fund kasi tayo, at least hindi tayo kakabahan kung saan kukuha ng pera. Meron tayong peace of mind kung ano man yung mangyari. Pero ang tanong, gaano ba kalaki dapat ang emergency fund mo? Ang basic rule, 3 to 6 months ng iyong income o sweldo. Pero relax lang, hindi naman kailangan sabay-sabay. Pwede kang mag-start muna sa 1,000 pesos a month at ang next goal mo, 3 times ang monthly sweldo mo. Then 6 times para full covered ka na. So, saan mo dapat ilagay ang mga emergency fund mo? High interest savings account, pwedeng sa digital banks, money market funds, time deposit na short term, basta dapat sipat madali mo ma-access. Kung mahalaga, handa ka. Hindi naman natin kontrolado ang mga sakuna kaya kaya natin paghandaan. At pang-5, investment.
Ito yung part na laging hype online pero dapat huli siya. Pag maayos ng cash flow mo at may emergency fund at protection ka na, saka ka lang pumasok sa investment. Ang investing hindi lang para sa mayaman, kundi para sa matyagang gustong umangat. Pero bago tayo sumabak, mag-aral muna. Huwag tayo mag-invest now, tanong later. Bago tayo pumasok sa pag-invest, una, dapat naintindihan natin ito bago salihan. Pangalawa, huwag natin ilagay sa isang investment lang. At tandaan, ang pag-invest ay hindi sugal. Kaya dapat lang na ito inintindihan natin bago maglagay ng pera. Bakit ba natin kailangan mag-invest? Kasi hindi naman habang buhay kaya natin magtrabaho. Bakit hindi natin hayaan ng pera magtrabaho para sa atin? Di ba yun naman ang goal? Para kaya na nating ma-enjoy ang buhay na wala tayong pag-aalala. Again, ito ang 5 pundasyon ng isang matibay na bahay-ipon. Una, healthcare. 2, life insurance. 3, debt management. 4, emergency fund. At ang panghuli, investment. Ang mga pundasyon na ito ang magbibigay sa atin ng tunay na financial security. Ayan, unti-unti mo na itatayo ang matibay na bahay-ipon mo. Tandaan, hindi ito mabilisan. Dahan-dahan lang. Isang ipon, isang bawat pundasyon. At unti-unti mo rin itong mapapatibay. Agree? Comment down below agree if nagustuhan mo ang lesson natin today. At kung gusto mo din ng copy ng librong ito, click mo lang ang link na nasa description at comment section ng video na ito. Mag-like, share, at subscribe ka na rin para kita-kits sa mga susunod pa nating animated money lessons. At lagi mo lang tatandaan, maging matalino, maging maparaan dahil sa buhay, laging may paraan. Maraming salamat sa panonood.